Walang mga kakaibang. Nakakita na ba kayo ng aswang? Kung hindi pa ay hayaan nyo kong ikwento sa inyo ang nakita at naranasan. Tawagin nyo na lamang po akong Vincent. Nangyari ito nung nag-aaral pa lamang ako ng high school. Pero ng mga panahong yun ay bakasyon na. Kaya dun sa bahay mo na ni Tio ako nanatili ng mga ilang linggo. Maganda kasi ang lugar, tahimik at sariwang hangin ang iyong malalanghap. Kaya taon-taon akong pumupunta sa probinsya nila Tio para makapag-relax-relax. Nga pala, magkapatid si Tio Efren at si Papa. Madalas na rin kaming kasama ni Tio noon, kaya komportable na ako na kasama siya. Pero marami akong naririnig ng mga bali-balita na may aswang raw at nag-aanyong hayop lang ang mga ito. Tinanong ko si Tio kung totoo ba ang mga balita, ngunit ang sagot niya ay, "Huwag mong paniwalaan ang mga kwentong yan. Tinatakot mo lang ang sarili mo, di naman totoo. Naku, sa hayop ka matakot dito, lalo na yung mga..." Bagyang nawala ang takot ko nang sinabi iyon ni Tio. Hindi kasi siya naniniwala. Pero ganun pa man, hindi mawala sa isip ko na baka totoo nga sila. At hindi nga ako nagkamali sa aking iniisip. Gabi iyon, maliwanag ang buwan, kaya medyo makikita mo pa ang paligid. Nang gabing iyon ay nakikinig lamang ako ng radyo. Yun kasi ang ginagawa ko kapag hindi pa ako inaantok. Dayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala. Pero ngunit mayroon akong napansin sa labas ng bahay na maingay. Mayroon kasi dong bagong tayong bahay at hindi pa namin kilala kung sino ang mga nakatira dito. Maliit lang siya na bahay at gawa lang ito sa mga kahoy. So yun na nga, tiningnan ko ang bahay. Wala naman akong nakitang kakaiba. Ngunit bigla na lang namatay ang ilaw. Agad naman akong lumingon ulit dahil para bang may tumatakbo sa harapan ko. Isang maitim na hindi ko maintindihan. Nang ilang sandali pa ay para bang may lumundag sa bubungan. Sa tingin ko naman ay isa lamang yung ibon dahil mayroon akong nakitang pugad sa bubungan. Nang ilang minuto lang ay dinalo na rin ako ng antok. At isa pa, tumigil na rin yung ibon sa pag-iingay. Kaya medyo napahimbing ang aking tulog. Pero nagising ako madaling araw. Hindi ko alam kung ano ang oras, pero sure akong nagising ako ng madaling araw na yon. Naiihi kasi ako, kaya kailangan kong lumabas kasi walang CR tong bahay ni Tio sa loob. Natatakot akong lumabas kasi kahit ganon madilim pa rin ang paligid. Ngunit wala akong pagpipilian kundi ang umihi sa labas. Nang nakaihi na ako, ay nagtingin-tingin ako sa paligid. Ilang minuto lang ay narinig ko ang manok ni Tio. Talagang napakaingay nito. Parang hindi ito mapakali. Nilibot ko ang aking paningin upang malaman kung saan ito nagmumula. Pero sa hindi ko inaasahan, nakita ko ang aswang. Kinain nito ang manok ni Tio. Nagulat ako at kumaripas ng takbo. Isasara ko na sana ang bintana. Ngunit napansin ko doon ang aswang na parang gusto niyang pumasok sa loob. Ako naman ang mga panahong yun ay hindi talaga ako makagalaw. Mabuti. Sin, ano bang nangyari sa'yo? Bakit nakatulala ka lang dyan? Ano nangyari? Talagang ng mga panahong yun ay hindi ako makapagsalita. Dahil na rin siguro sa takot na aking nararamdaman at sa aswang na aking nakita. Kinabukasan, sinabihan ko si Tio na uuwi na ako. Pero hindi yun natuloy. Nang mga panahon kasi yun ay mayroong bagyo. Kaya naman, bumuhos ang ulan. Sinabi ko naman kay Tio na bukas na lang, pahuhupain ko muna yung ulan.
Kasi nung mga panahong yun ay walang biyahe. Pero ang nangyari, naghapong hindi tumigil yung ulan. Ako naman ay hindi na ako makapaghintay. Ayoko na kasing maulit ang gabing yun. Kaso nga lang, di yun ang nangyari. Dito ka muna, Sen. Bibili mo na ako ng gas. Sama ko, Tiyo. Ayokong maiwan rito. Sen, ilang beses ko pang sasabihin sa iyo na guni-guni lamang yung nakita mo kagabi. Alam mo namang di yun totoo, di ba? Pero ang nangyari, naiwan talaga ako sa bahay. Ayaw kasing pumayag ni Tiyo na sumama ako sa kanya. Uuwi din ako agad, Sen. Pero ilang oras nang lumipas, hindi pa rin nakarating si Tiyo. Hinintay ko siya na bumalik agad. Kaso gabi na pero hindi pa rin siya nakabalik. Ayoko pa namang maiwang mag-isa sa bahay. Lalo't nasa paligid lang ang aswang. At isa pa, ang dilim ng bahay. Hindi pa kasi dumating si Tiyo. Kaya wala pang gas yung ilaw namin. Ilang sandali lang ay may narinig ako kumakatok. Tiyo? Ikaw ba yan, Tiyo? Medyo nawala ang takot ko nang may narinig ako na kumakatok sa labas. Akala ko kasi na dumating na si Tiyo. Kaya pumunta ako kaagad. Pero nagulat ako dahil hindi yun si Tiyo. Kasi pulang-pula ang mata nito. Kaya imposibleng si Tiyo yun. Kaya agad akong bumalik sa kwarto at doon na lamang naghintay hanggang makarating na si Tiyo. Nung gabing yun ay napakalakas pa rin ng ulan. Ngunit habang naghihintay ako doon, nang makita ko yun ay agad akong tumakbo. Tiyo. Sen. Vincent. Nang gabing yun ay nagising ako sa bahay na ni Tiyo at meron siyang sinabi sa akin. Buti nilang talaga daw nakauwi na siya kaagad dahil kung hindi, wala ako ngayon na nagkikwento sa inyo. Kayo, meron din ba kayong karanasan sa aswang?